So praise the Lord. So nung nakaraan po, tinalakay natin yung part 1 ng The Greatest Commandment. At ito po ay hango doon po sa may ating pong pinag-usapan sa may Matthew chapter 22 verses 35 to 38, which is the great and the foremost commandment. So tinanong siya ng isang lawyer at ito yung sinagot ng Panginoon, what is the greatest commandment. Ngayon, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kasi maraming confused na mga Christians pagdating po rito sa kautusan na ito, na akala nila magkaiba yung law of God at saka yung law of Christ. Marami pong ganyan ng mga Kristiyano. Akala nila yung law sa Old Testament ay law of God. At yung law ngayon na umiiraw ngayong New Testament ay law of Christ. Mga kapatid, hindi po ganun yon. So tinalakay po natin yan nung nakaraang linggo na actually ito pong commandment na itong great and foremost commandment ay direct quotation ng Panginoong Hesus sa Shema Israel na matatagpuan po ninyo sa Deuteronomy chapter 6. Ito pong Shema Israel na ito po kasi ay nire-recite namin every Sunday sa church. At sa bayang Israel, nire-recite nila ito daily, twice a day. Kaya dito, ito po ay nakasulat sa Deuteronomy chapter 6. At kung titignan po ninyo, iyan po yung summary ng 10 Commandments. Kasi sa Deuteronomy chapter 5, kung naalala po ninyo, yung original na 10 Commandments was given on Exodus chapter 20. So after 40 years ng kanilang wilderness journey, nung sila po ay dumating na doon po sa may boundary ng Israel, ay yung land of Canaan, nandun sa may boundary, ni-replay ni Moses yung 10 Commandments. At ito po ay makikita ninyo sa Deuteronomy chapter 5. And then chapter 6, ito na po yun, yung Shema Israel. Ito po ay summary. Summary po ito para maintindihan natin what is the 10 Commandments. Ano ba yung pinaka-heart ng 10 Commandments? At ito po yun. Dito po kinuha ng Panginoong Hesus yun. Direct quotation lang po yun. Hindi po, wala pong binago ang Panginoong Hesus actually. Kaya nga nagtataka ako sa marami mga tagapagturo, litong-lito sila dyan sa may part na to. Pero hindi po mga kapatid. It is a direct quotation. Itong greatest commandment ay sinamarize lang ni Moses yung 10 commandments na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 5. Okay? So yung second great commandment ay yung direct quotation din ng Panginoong Hesus yun, yung you shall love your neighbor as yourself. Direct quotation din yung sa aklat ng Leviticus. Wala pong binago ang Panginoon. Kasi iyan po yung kalooban ng Diyos sa atin as Christians. The same yung commandment ng Diyos sa Old Testament hanggang sa New Testament. Wala pong pinag-iba. Na-misinterpret lang kasi mali lang yung mali lang yung pagbibigay ng emphasis. Kasi ang pinaka-heart nitong law na ito ay love. Sapagkat yung love ay yung pinaka-character ng ating Diyos, na nais ng Diyos na mahubog ito sa atin. Kaya kung mamasamain mo yung 10 Commandments, minamasama mo itong sinabi ng Panginoong Hesus kasi doon galing yan eh. Yan yung pinaka-heart eh. Yan yung pinaka-summary. Kaya maling-mali po yung maling-mali po yung mga ganong mga pagtuturo. Nagbibigay po yan ng kalituhan sa mga nakikinig. Sa halip na ma-encourage natin sila na sumunod sa Panginoon, paglingkuran ng Panginoon. Katulad nga lang po nung recently may namita kong pastor, nalilito siya sa may part nito.
Akala niya law of Christ ito at yung sa Old Testament ay law of God. Mali. Maling-mali po. Hindi po ganun yon. Ngayon, dito po kasi sa may Shema Israel ay makikita ninyo mga kapatid yung ating Lord, no? Ang ating Diyos ay triune God. One Lord, one God, but three persons. Si God the Father is Lord, si God the Son is Lord, God the Holy Spirit is Lord. Okay? So equal po sila. Okay? Magkakaiba lang po sila ng role na ginagampanan in regards doon sa redemption and creation. Okay, so ngayon mga kapatid, ito po kasi mahalaga po ito, no? Kasi dito makikita mo yung calling natin. Lahat ng niredeem ng Panginoon ay tinawag ng Panginoon na ibigin siya. Calling po natin yan. Hindi po yan optional. Okay? Hindi po yan request. Yan po ay calling natin as Christian bilang mga redeemed ng Panginoon. Yan po yung ating magiging objective natin na mamahalin mo ang Diyos mo na tumawag sa iyo, na nagligtas sa iyo. Hindi dahil ang Diyos ay yung parang self-centered siya na gusto niya na mahalin mo lang siya, hindi po ganoon 'yon. Iyan po yung nagbibigay ng meaning sa buhay natin. Okay? Tatandaan ninyo, malalim ang kinahulugan natin sa kasalanan. Malalim, napakalalim. To the point na hindi na natin kilala yung sarili natin. Kaya nga kung makikita ninyo yung crucifixion ni Jesus Christ, unang-una yung grabe yung kanyang latay na tinamo, disfigured na siya nun si Jesus Christ. Yung kanyang, kung bakit man siya disfigured, kasi tayo, disfigured na rin tayo dehumanized na tayo. Nakalimutan na natin maging tao. Grabe na yung mar ng sin sa atin. Na disfigure na talaga tayo. Nawala na yung image of God sa atin. Grabe na yung destruction sa atin ng kasalanan. Kung bakit man si Jesus Christ ay naked, kasi naked tayo before God because of our sin, because of our guilt, because of our shame. We were all naked. Kaya lang nung tayo nakapanumbalik sa Panginoon, doon lang tayo nagkaroon ng kasuotan, So ito pong commandment na to, gaya po ng sinasabi sa may 1 John chapter 2, hindi ito bago. Sabi nga ni John kung basahin ninyo yung 1 John chapter 2, hindi naman talaga bago itong commandment na to Luma na ito, sabi ni John the Beloved. Luma na ito. Iyon pa rin ang heart ng law ng Panginoon. Yun pa rin ang calling natin mula pa noon hanggang ngayon. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa mo. Iyan pa rin yun. Walang nagbago. Mali lang yung pagtuturo ng ibang mga tagapagturo. No? Dahil nga sa kakulangan ng kaalaman, hindi nila nakita yung intent of the law. Kaya nga importante yan mga kapatid sa pagtuturo. Na dapat makita ninyo yung intent of the law. Bakit ba binigay ng Diyos yung kautusan na yon? So meron siyang dapat hindi lamang yung literal aspect niya. You have to see, you have to dig. Ano ba talaga yung intention ng Diyos? Bakit niya binigay yung batas na yon? Okay, darating tayo diyan in some other time. Okay. So pangalawa, ito yung ating ultimate duty, no? Ito yung dinidemand ng Diyos sa atin. Yung ang gusto niya sa atin yung undivided loyalty and devotion. Actually, iyan ang hinihingi ng ng commandment na ito. Hindi po siya simpleng commandment, mga kapatid. Kaya wag niyo to na para bang kayang-kaya mong gawin. You cannot do that by your own, kapatid. It is a difficult, actually mamaya makikita ninyo, napakahirap nitong commandment na to. Without the intervention, without the divine intervention, we cannot keep that.
Mamaya maintindihan nyo bakit. Kasi ang taas ng requirement ng Panginoon sa kanyang law. Naalala nyo yung discourse doon sa may Book of James, na kunyari, yung 10 Commandments, pag na-obey mo yung 9, pero nag-fail ka sa 10, na-break mo yung lahat. Kasi yung nagbigay ng kada isang commandment na yon, iisang Diyos. So, ganun katindi, no, yung demand, yung requirement ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon, nire-require niya yung perfect obedience. Kaya nga ang tanong doon, sino sa atin nakasunod noon? Wala, except si Christ. We have to recognize that. Kaya nga itong commandment na to, kapatid, huwag niyo po ito mamaliitin. It is a difficult commandment. Kasi ang dinidemand dito ay whole heart, undivided loyalty, devotion. Tayo mga kapatid, tayo, nasa fallen state tayo. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, without the intervention of the Holy Spirit in us, we cannot keep that. Without the atonement of Jesus Christ, we cannot keep this. Maaring pinatay na tayo ng Panginoon kung wala yung atonement ni Christ. Kung wala yung compassion ng Diyos. Alam niya rin yung kahinaan natin that we cannot keep this by our own. Kaya si Christ, nagkatawang tao siya para to share our humanity, para tulungan tayo, hanguin tayo, tulungan tayo makalakad, at ibinigay ang Holy Spirit for the same purpose. Mamaya makikita po natin lahat ng yan. So, uulitin ko mga kapatid, ito pong commandment na ito ay hindi simpleng bagay kasi kung titignan nyo, you shall love the Lord your God with all. Ano po ba yung all sa atin? The way we interpret it, 100%. Ayaw niya nung 80%, 75%. Sino ba sa atin ang naibig ang Diyos ng buong puso? Sino? Wala. Tayong lahat, kapatid, aminin mo ito. Divided ang heart natin. Kasi distorted yung being natin because of sin. Infected ng sin yung ating puso, infected ng sin yung ating kaluluwa, infected ng sin yung ating lakas, pati yung ating isipan. Amen? Pero ito pong commandment na to ay central sa kalooban ng Diyos. Hindi ko po sinasabi to dahil baliwala ito kasi hindi natin kayang gawin. No. Kaya nga nagparito ang Panginoong Yesus para maibalik tayo. Ito pong law na ito ay central ito sa kalooban ng Diyos. At dahil lang sa kahinaan ng tao, kaya tayo tinulungan mismo ng Panginoon. Kaya niya sinugo yung kanyang kaisa-isang anak. Sinugo niya ang banal na Espiritu. Excuse me po. Saglit lang po Video Okay. So, ganun po dinidemand ang undivided loyalty, undivided devotion. Yan po yung commandment na ito. Kasi itong commandment na ito talaga exactly yung dinidemand ng Diyos sa atin. Okay? Mamaya pupunta tayo at the end of this discussion, maintindihan ninyo yung punto ko. Na kung isasummarize po natin yung ating paksa ngayon, ganito. Ay fallen tayo because of our sinful nature. Bumagsak tayo. Talagang kapos tayo in everything. Kailangan maamin natin to mga kapatid, yung we are insufficient by ourselves. Hindi natin kaya. Kung wala ang Panginoong Yesus, kung wala ang Holy Spirit sa atin, wala tayong kayang ma-accomplish. At napakaganda nito mga kapatid na maintindihan kasi doon nyo lang maiintindihan yung gravity ng grace ng Diyos sa atin. We are insufficient in every aspect ng ating pananampalataya. Pag-usapan na natin lahat ng na aspeto ng ating pananampalataya.
We are insufficient. Lagi tayong kapos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, without me, you can do nothing. Kaya nga ang salvation, mga kapatid, is a gift of God by the grace of God. Amen? Diyan nyo lang ma-appreciate na tayo. Kasi alam nyo, napakaganda na makita natin yung sarili natin sa ganong aspeto eh. Yung alam mong kapos ka, alam mong kulang ka, alam mong hindi mo kaya, pero si God ang gumawa ng lahat ng iyon para, biruin mo, no, yung sa may Ephesians chapter 2, na itinaas niya tayo and He seated us in the heavenly places. Nakakalula yung verse na yun actually. Ganon kataas yung pinagdalhan ng Panginoon sa atin na walang worthy sa atin kahit isa man sa atin. And yet ginawa yun ng Diyos. Ano? Yung the fact na tinawag ka ng Diyos na anak ay isang napakalaking bagay nun, kapatid. Yung ibilang ka ng Diyos sa kanyang mga anak. Mabibigat na mga statement yun. Yung makikita nyo sa may 1 John chapter 3. Behold what manner of love that God has called us to be children of God. Mabigat yun na statement. Kasi kung titignan mo, sino tayo? Hindi tayo worthy. Kaya nga mga kapatid, no? So kung titignan nyo yung summary ng ating discussions ngayong araw na to, tayo, we are not worthy, hindi natin kayang ikip ito. Ang ginawa ng Panginoon, siya ang gumawa ng remedy. Sinugo niya yung kanyang anak, tinubos tayo, pinatawad yung ating mga offenses against His law, sinend niya yung Holy Spirit upang makalakad tayo rito. So, in other words, ibinalik tayo ng Diyos into yung ikip natin itong commandment na to na dati hindi natin kayang gawin. But through the through the finished work of Christ and through the help of the Holy Spirit, makakalakad na tayo dito sa commandment na ito. Magagawa na natin ito. Kasi yung kakulangan natin, ang pumupuno ng ating kakulangan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus din. Okay? So, mas maintindihan po natin yan mamaya. Okay, so ngayon, tignan nyo na lang po itong statement na to. Hindi ba kayo nagtataka? Ito po itong verse na ito, mga kapatid, ang daming, ang daming nalilito rito. Ano ba ito? Ano ba itong verse na ito? Kahit pastor, nagtatanong sa akin kung ano ibig sabihin ng verse na ito. Kasi nga, ang hirap mong maintindihan itong verse na to pag hindi mo naintindihan yung commandment ng Diyos kanina. Okay? Ang Diyos, ang dinidemand ng Diyos ay undivided loyalty. Unswerving devotion, wholehearted trust. Yun ang dinidemand ng Panginoon. Wholehearted obedience. Kaya nga ang sinabi rito, nung dumating ang Panginoong Hesus, pinakita niya yung kanyang mission. Sabi niya, huwag niyong akalain na pumunta ako dito sa daigdig upang magdala ng kapayapaan. Samantalang, alam naman natin siya yung Prince of Peace eh. Di ba? Sinabi yan sa Isaiah eh. Siya ay Prince of Peace and the government of peace will increase. So, kaya nga ito, mahalaga mga kapatid, makita ninyo yung intent. Hindi lamang yung verse by, yung word for word. Hindi po ganun ang pag-interpret nito. Kasi pag word for word ang mamimiss mo yung point, yung intent. Bakit sinabi ito ng Panginoong Hesus? Totoo nga ba na wala siyang planong kapayapaan? No. Actually, dadalhin niya ngayon totoong kapayapaan. Pero, i-destroy niya muna yung false na kapayapaan na ine-enjoy ng mga tao, yung ine-enjoy ng mga pamilya. Wawasakin niya yun yung huwad, yung counterfeit na peace na na-enjoy ng mga tao ngayon. Wawasakin niya yan sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Kaya sabi niya rito, I did not come to bring peace but a sword. Alam natin, hindi naman talaga yung magpapatayan, hindi naman yung ibig sabihin ni Christ eh. Kung hindi, magdadala ito ng division. Kasi yung loyalty, pag dumating si Christ, ang ididemand niya sa kanyang mga nasasakupan ay yung undivided loyalty, unswerving devotion, wholehearted obedience sa kanya. Okay? At binalidate niya yung kanyang sinasabi, for I came to set a man against his father.
a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be the member of his household. So, anong ibig mo sabihin dito? Pag i-divide si Christ, yung Prince of Peace magdadala ng division sa mundong ito? No! Kaya nga, nung nakaraan, pinag-usapan natin yung the very last verse ng Malakay. Ang pinaka-main purpose ng pagdating ni Christ ay magkakaroon ng reconciliation ang mga relationships. Manunumbalik ang lahat ng relationships. Yung father sa children, yung mother, yung husband sa wife, yung mga siblings. Actually, pag dumating talaga si Christ, yung kanyang rule ay magdadala ng kapayapaan. Mare-restore ang lahat ng broken relationship because of sin. Yun yung totoong intent ng law ng Panginoon. At ito yung sinasabi niya rito na sword. Yung sword ay wawasakin niya yung temporal counterfeit na peace na ini-enjoy ng mga tao ngayon. At kapag nawasak ito, doon lang sila magkakaroon ng totoong kapayapaan sa Diyos. Sapagkat, tatandaan ninyo, no, yung tinalakay natin noong nakaraan, ang pinakaunang-unang relationship na in-establish ng Diyos ay yung relationship natin sa Kanya. At kapag nawasak yon, yung relationship natin sa Diyos, mawawasak din lahat ng realms ng relationships. Pinag-usapan po natin yan noong nakaraan. So ngayon, dito, in-establish ng Panginoong Hesus na dapat ang maging goal natin ay yung reconciliation natin sa Diyos muna. Kasi kung tayo ay mare-reconcile sa Diyos natin, mare-reconcile na rin tayo sa ating mga sarili, mare-reconcile na rin tayo sa ating mga kapwa-tao, at mare-reconcile na rin tayo sa buong creation. Okay? Tatandaan ninyo, ang law of God is all about relationships. Dito, kung titignan nyo itong verse na to, kung ito lang, kung misinterpret mo ito, akala mo pag-aaway-awayin talaga ng Panginoong Hesus Mali, hindi po ganun yun. Kasi kung uunahin mo ang Panginoong Hesus, kung mamahalin mo siya, kung sa Kanya ka magiging loyal kaysa sa iyong asawa o kaysa sa iyong mga mahal sa buhay sa mundong ito, ay doon ka pagpapalain ka ng Panginoon. Sinabi niya rin dito yun tinuloy niya He who loves father or mother more than me is not worthy of me. So nakita nyo, no? Yan, itong verse na to is just an in-expound lang ng Panginoon what is yung Shema o yung the greatest commandment. Ito po yun. Ito po yung ibig niyang sabihin dito. Kaya nga, yung demand doon ay napakataas. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind and strength. Ito po yun. Kasi ayaw ng Diyos yung second class. Ayaw ng Diyos yung siya yung tira-tirahan lang. He must be the supreme ruler sa buhay natin. Kaya kita mo yung demand, even yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nakita nyo ang priority? Ang order ng priority must be God. Hindi yung mga pangangailangan sa buhay. Yun po yung distorted na view. Ang nangyari nung tayo bumagsak sa kasalanan, ang naging priority na natin ay yung mga bagay sa mundo. Paano mo isisave yung sarili mo? Paano mo yun yung puro sarili mo? This time, ang commandment ng Panginoon ay i-refocus kang muli sa Kanya. Sa Kanya ka mag-start. Kung may problema ka, sa Kanya ka mag-start. Kung magulo ang buhay mo, sa Kanya ka mag-start. Kung naghahanap ka ng liwanag, ng direksyon, sa Kanya ka mag-start. Huwag kang mag-start kung saan-saan pa man. Kasi siya yung buhay natin. Siya yung source ng ating being. Kaya nga, dito, kinukumand ng Panginoong Hesus dito, ang sino mang umibig sa kanyang tatay o nanay ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taas ng demand, Undivided loyalty. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow me
is not worthy of me. So, ibig sabihin talaga, sa pagsunod sa Panginoon, marami tayong tatalikuran. Amen? Pero dadalhin niya tayo sa may paradise. Dadalhin niya tayo sa glory. Pero magsasuffer tayo sa Kanya. Sa buhay ng Kristiyano, part ang sufferings. Gaya na sinasabi niya rito. Kung ayaw mo na makipagtiis sa akin, huwag kang umasa ng glory. Sinabi rin niya ni Apostle Paul Mag-share ka lang ng glory, yung pangako niyang glory sa future kung tayo'y makikiisa kay Christ sa kanyang sufferings. And he who has found his life will lose it, and he who has lost his life for my sake will find it. So nakita ninyo, no? So ibinabalik tayo ng Diyos sa Kanya, na muli ang Diyos ang pinakasentro, ang pinaka-top priority ng being natin. Hindi second class ang Diyos. Hindi siya yung tira-tirahan lamang ng ating mga oras. Hindi po siya spare time lang. Tignan ninyo paano mag-behave yung mga tao ngayon. Paano na tinitreat si God? Spare tire. Hindi po ba? Parang si God parang taga-change ng diaper. Hindi po ba ganun ang ginagawa ng mga karamihan ngayon? Kailangan lang nila si God kung kinakailangan na sila magpalit ng diaper nila. O kaya parang talyer. Kapag na flat tire sila, magpapabulkan na sila kay God. Kapag okay na ulit sa kanila, bye-bye God. Ganon ang attitude ng mga tao. Pero hindi ganyan sa kanyang kaharian. Ibabalik ka ng Panginoon ng kanyang commandment. Ibabalik ka na siya yung pinaka-top above sa yung emotions, above sa yung intellectual capacity, above sa yung being, si God. At ito ay para rin sa atin. Gagawin mo ito dahil gusto mong pagpalain ka niya. Actually, pag ginawa mo yun, hindi ka naman lugi Pag inuna mo si God hindi ka lugi. Actually, mapalad ka nga kasi doon nag-start yung blessing. Amen? Kaya nga, hindi ito burdensome. Yung mag-obey sa commandment ng Panginoon is not a burdensome. Actually, it is a gain. Kung maintindihan mo yung intent of the law. It is our gain. So nakita nyo mga kapatid na kung papaano ni-reverse ng kasalanan yung mga katotohanan ito. This is reality. We are talking about reality. Dito nyo ngayon makikita sa mga sinasabi ko sa inyo kung papaano dinistort ng sin, kung papaano niya pinervert, kung paano niya dinestroy yung commandment ng Diyos. Diba? Papaano niya kaya nga sa restoration ibabalik tayo ng Panginoon sa ano ba talaga yung pinaka-essence of life. Kaya nga sabi ko sa inyo noong nakaraan, what is life all about? Bakit ba nagbigay ang Diyos ng mga commandment? Bakit ba yung love ang pinakasama rin ng commandment ng Diyos? Kasi love speaks of relationships. You cannot remove the commandment of God sa relationships. Amen? At dito, ito yung unang pinaka-supreme sa lahat ng relationships. Yung relationship natin sa Diyos. Yan ang pinaka-atmos, pinaka-supreme na dapat nating ingatan. Ganyang kahalaga yan, yung greatest commandment. Ang pinag-uusapan dyan, it must be our first duty, our ultimate goal in life, our highest aspiration ay hindi yung magpakayaman sa mundong ito. Hindi yung maging tanyaga, kung hindi yung maayos ang iyong relasyon sa Diyos. Kasi siya yung source ng ating being. Siya ang ating future. Siya ang ating destiny. Nakita niyo yung ginawa ng kasalanan, nilitot. This is reality. Ang kasalanan, binulag tayo sa reality na ito. Naging second hand na lang si God. Marami mga Kristiyano magpahanggang ngayon, ganyan sila mag-behave Dadalo na lang sila ng church kapag may time sila. Yan ang isang pangit na ugali ng mga Kristiyano. Parang spare time lang si God. Mabuti pa sa mundo. Hindi sila faithful kay God.
when it comes do sa demand ng Panginoon. Yung Sabbath keeping na nga lang, problema na natin eh. Yung pagdalo na lang ng church, ang dami nating alibay. Hanggang kailan tayo mag-aalibay, mga kapatid? Hanggang kailan? Kasi pastor, ganito eh, ganito. Ang dami mong dahilan. Magdahilan ka kay God. Kasi it speaks about your relationship with your God. Dapat iyon yung top priority. Iyon yung pinakamahalaga. More than sa lahat ng relationship sa mundong ito. Kaya nga greatest commandment yan eh. It speaks about your relationship with your God. Yan ang dapat nating inaayos, mga kapatid, sa tulong niya din. Kasi kung wala siya, hindi rin natin kayang gawin yan. Ngayong inaayos na tayo ng Panginoon, ayusin na rin natin yung ating mga sarili. Gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Bakit? Saan ba nanggagaling yung pagpapala? Of course, sa Kanya rin. Kasi itong commandment na yan, na you shall love your neighbor as yourself, o yung you shall love the Lord your God with all your heart. Kasi iyan yung yung love kasi iyan yung pinaka-karakter ng Diyos. At kapag iyan ay na-embed din sa ating being, diyan dadalo yung prosperity, yung good health, yung peace na hinahanap mo, yung joy na gustong-gusto mo, yung righteousness, lahat diyan ang gagaling yan. Hindi po pwede yung gusto mo lang ng kapayapaan pero ayaw mong ibigin ng Panginoon. Hindi po pwede yung gusto mo lang lumigaya ka pero hindi yung priority ang Diyos. Nagkakabali ka. Maraming mga tao gusto niya gumaling siya, maging malusog siya, pero hindi naman niya priority ang Diyos. Kaya ang hirap maintindihan eh. Maraming gusto, inuuna yung prosperity, yumaman. Ay mga kapatid, hanggang kailan natin naayusin mga sarili natin, yung mga buhay natin sa harapan ng Panginoon? Hanggang kailan natin bibigyan ng priority ang Diyos? Amen? Ang dinademand ni God is unswerving loyalty, undivided heart. Amen. Okay. So ngayon, tignan nyo ito mga kapatid, no? Sabi ko nga sa inyo gagawin natin to hindi para kay God. Hindi si God ang nabebenefitan dito. Tayo. Tatandaan ninyo, ang covenant ng Diyos sa atin is a covenant of grace. Ang blessing ng covenant is always one-sided. Ibig sabihin, lahat ng blessings ng covenant ng Diyos sa atin ay puro sa atin ang blessing. Wala kay God. Amen? Na-realize nyo ba yon? Kaya tingnan nyo itong command na to sa Deuteronomy chapter 10. Now Israel, what does the Lord your God require from you? But to fear the Lord your God. Katakutan mo siya. Bakit? Para yon kay God? Hindi, para yan sa'yo. Ikaw mabebenefitan dyan. To walk in all His way. Bakit? Para kay God? Hindi. Para sa'yo yon. Sa ikapapayapa ng buhay mo yan. Okay? To love Him. Para kay God? Hindi. Para sa'yo. Para pagpalain ka niya. To serve the Lord with your God with all your heart, with all your soul. Bakit? Para kay God? Hindi. Para yan sa'yo. To keep the Lord's commandments and His statutes. Para kanino? Para sa atin lagi. Yan kaya sinabi niya rito, which I am commanding you today for your own good. Para sa iyo yan. Tatandaan ninyo, ang blessings ng kanyang covenant is always one-sided. Laging tayo yung iniisip ng Diyos. Yung ibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, para yun sa atin. Ginagawa natin yung sarili natin ng favor. Kaya ganun yung direction ng commandment ng Diyos. Akala mo kay God mo ginagawa yun. Hindi. You are doing it for yourself. Kasi ang intention ng Diyos, kapag siya yung natutunan mo na siyang mahalin, may tatama na lahat ng aspeto ng buhay mo. At doon nadadalo yung pagpapala. Amen. Okay. Etong commandment na yan, yan ang cure sa ating spiritual sickness of self-centeredness. Matindi yung ating self-centeredness, mga kapatid. Yan yung cure. Kaya nga yung commandment ng Panginoon na you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, ay para yun sa'yo. Para gumaling ka sa malalang sakit natin. Ano yun? Yung pagiging self-centered, self-seeking, self-serving,
puro self, puro I, puro I, puro I. Ngayon, this time, sa redemption ng Panginoong Yesus, ibabaling kang muling pabalik sa Diyos na ibigin mo siya para pagpalain ka niya. That is healthy. Yan yung talagang, diyan tayo dinisign ng Diyos in the first place. Kasi tatandaan ninyo, kaya tayo nilikha ng Panginoon as extension of His love, of His grace, of His goodness, ng kanyang peace, ng kanyang joy. Maranasan natin yung mga katotohanan ito na naranasan. Ito yung mga normal things na nangyayari doon sa within the relationships of the triune God. And for that very purpose, kaya tayo nilikha ng Panginoon. Kaya vital sa atin ang relationships, mga kapatid. Amen? Okay? Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, sino sa atin ang able na i-keep ito by himself alone? Wala. Kasi si Christ lang actually ang nakagawa niyan perfectly. Kaya tayo naman, sa kanyang death and resurrection, ay nag-share tayo ng kanyang righteousness. Nag-share tayo ng kanyang victory. Siya'y nagtagumpay dyan eh. Siya lang. Siya lang yung nakaibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong kalakasan. Siya lang. Walang iba. Kaya dapat nyo maintindihan what is the gospel. Ang gospel ay tayong mga mahihina, tayong mga makasalanan, dahil kay Kristo, tayong mga mahihirap naging mayaman. Tayong mga naked ay nasuotan ng damit. Tayong mga mangmang ay nag-gain ng talino. Tayong mga talunan ay naging victorious. Yan yung ginawa ni Christ sa atin. Failure tayo in all aspects. Walang sino man sa atin ang worthy. Amen? Kasi pag sinabi mong, you shall love the Lord your God with all your heart, what does it mean? Ano ba yung heart? Eh sabi pa naman dito, these words which I am commanding you today shall be on your heart. Ay naku, malaking problema yan. Ano ba kasi ang testimony ng Bible tungkol sa puso ng tao? Gaano ba kalala ang problema ng tao? Kasi pag kailangan nyo maintindihan ito mga kapatid, so that you will appreciate the gospel. You will appreciate the grace of God. Na huwag ninyong mamalaitin yung inaccomplish ni Christ sa cross. Hindi po siya simpleng bagay lang. Amen? Ano ba yung heart ng tao? Kasi ang requirement dito, mamahalin mo siya ng buong puso mo. Eh ano ba yung heart? Ang heart kasi ng tao, it is the very center of our affections. Hindi po ba? The very center of our will, of our feelings, of our desires, of our longings. Yan ang heart of man. Eh kaso kapatid, yung puso natin infected by sin. Marami tayong desires na hindi sigad. Marami tayong desires kahit na Christian ka, makamundo pa rin eh. Hindi po ba? Yung ating affection distorted pa rin. Aminin natin yan mga kapatid. You shall love the Lord your God with all your soul. What is soul? It is the innermost being of man. Iyan yung pinaka-ikaw talaga eh. Yung soul na yan eh. It is man's spiritual being. The seat of conscience. The very person of man. Iyan yung soul. Iyan yung totoong ikaw. Yan yung seat ng conscience. Eh kaso, yan tinted ng sin yan eh. Kaya nga yung ating conscience, you cannot rely, hindi ka na po pwedeng mag-rely sa conscience mo. Kasi infected by sin yung ating conscience. Kaya nga sinasabi sa may Bible, merong evil conscience eh. Kasi napasok na ng kasalanan. Amen? Malaki din yung dito, you shall love the Lord your God with all your mind. What is mind? Yung mind, yung pinakasit ng ating intellect. Diyan nagmumula yung ating philosophy, yung ating knowledge, yung ating reasoning, kung bakit man tayo nangangatwiran. O, kita nyo kung gaano ang tao ka-distorted yung kanyang philosophy. Kailangan lahat ng ating kaisipan, isasabit mo yan kay Christ eh, para maibig mo siya. Naalala nyo yung tagpo doon sa may Gethsemane na
Sabi ni Christ hanggat maaari sana ilayo mo itong cup of sufferings. Pero sabi ni Christ, kasi yung mind niya, yun ang sinasabi. Pero sa kanyang yung kanyang pag-obey sa Panginoon, inibig niya ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Lord, let your will be done. Sinabmit niya kahit na ayaw ng kanyang mind. Siya lang nakagawa talaga niyan eh. Tayo, aminin natin mga kapatid, kapos tayo in every area ng ating pananampalataya. Kapos tayo. Without the aid of the Holy Spirit, we are nothing. We cannot accomplish nothing. We cannot. Wala tayong magagawa. We are totally helpless without the Holy Spirit. Love your God with all your strength. Sige nga. Totoo nga ba na lahat ng inyong potentialities, lahat ng inyong skills, lahat ng inyong ability, talaga bang kay God nakadedicate? Mga kapatid, kaya nga, importante ito kasi ang goal ng commandment nito ay ibabalik tayo dyan. At si God, lahat ng meron tayo, buong being natin ay para kay God. Yan ang point ng gospel. Okay. Ngayon, tignan ninyo yung testimony ng Bible about the problem of a simple man sa kanyang puso. Diba, meron nga tayong kasabihan na follow your heart. No, you cannot follow your heart. Sabi ni Jeremiah, the heart is more deceitful than all else. It is desperately sick. Alam niyo bang ibig sabihin yan? Desperately sick. Sa Tagalog, wala nang lunas ang kanyang sakit, kanyang karamdaman. Ganyang kalala ang puso ng tao. Ganon kalalim yung kinahulugan niya sa kasalanan. Sabi rito, sino makakaunawa nun? Sabi ng Panginoon, siya lang ang nakakita at sumasaliksik sa puso ng tao. I test the mind, even to give each man according to his ways, according to the result of his deeds. So nakita nyo, Kaya nga, distorted yung ating feelings, distorted yung ating longings, yung ating desires, yung ating affections because of the infect ng sin sa ating puso. We need God. We need the Holy Spirit. We need regeneration. Mamaya makikita natin ano yung lunas na ginawa ng Diyos. Kasi tayo, beyond remedy na tayo eh. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Remedy niya, makikita natin mamaya yan. Kita niyo yung mga testimony pa ng Bible sa Genesis chapter 6. Sabi rito, then the Lord saw the wickedness of man was great on earth, and the every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Grabe, yung testimony ng Bible patungkol sa puso ng tao. Ito pa, malala pa ito yung sa may Ecclesiastes chapter 9 verse 3. Furthermore, sabi niya rito, the hearts of the sons of men are full of evil, and insanity is in their hearts throughout their lives. Ang bigat, Biro mo, full of evil daw yung puso natin and full of insanity, buong buhay natin, buhat pa ng pagkabata. Hindi po ako nagsasabi niyan. It is the testimony of the Bible about the true condition of our hearts. Ang commandment ng Panginoon, iibigin mo siya ng buong puso. And this thing shall be on your heart. Kaso ang problema, kung walang Holy Spirit, how can you do that? So nakikita nyo ngayon mga kapatid, kung gaano kahalaga yung work ng Panginoon. Kung gaano kahalaga yung work ng Holy Spirit. Hindi lang po tayo ito. We need God in our lives. Aminin natin mga kapatid, we are insufficient by ourselves. Kapos tayo. We cannot save ourselves. Amen? Grabe yung corruption natin sa kasalanan. Ito pa, yung mind. You shall love the Lord your God with all your mind. Ano yung testimony ng Bible? Sabi nga sa Romans, sabi ni Apostle Paul, for those who are according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. Yung namumuhay daw sa flesh, yung mind nila nasa flesh din. Totoo naman. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. So, ibig sabihin,
Kapag dumating ng Holy Spirit sa'yo, doon pa lamang maisiset yung mind mo sa mga spiritual things, which is nangyari sa atin yun, di ba? Amen? Tayo mga na-born again. Verse 6, for the mindset on the flesh is death. So nakita nyo, paano mo ibigin ng Diyos ng buong mind? Kamatayan nga yan kung wala ang Panginoon. Kasi ang iniisip natin, puro flesh. Okay? But the mindset on the Spirit is life and peace. Wow. Amen? So, nakikita nyo yung yung work of the Spirit at saka yung kung ang kawawa ang kalagayan ng tao kung walang Holy Spirit. Kawawa siya. Talagang totally wala siyang kayang gawin. Tayo masasabi natin mga kapatid, tayo mga na-born again na, tayo mga tumanggap ng Holy Spirit, masasabi natin na talagang, kasi totoo, ito po yung reality na sinusulat ni Apostol Pablo. Ito yung ginagawa ng Holy Spirit. The presence of the Holy Spirit sa atin ay nagdadala ng buhay at kapayapaan. Sineset niya yung mind natin sa mga bagay na makalangit, sa commandments ng Panginoon. Because the mindset on the flesh is hostile toward God. So nakita nyo, no? Yung taong walang Diyos, hostile. Paano niya ibigin ng Diyos ang buong mind? Diba? Ang mind, yan yung seat ng intellect ng tao. Yan yung seat ng kanyang reasoning, ng kanyang philosophy. Kaya nga kita mo, sabihin ng mga tao, dahil sa kanyang knowledge, walang Diyos. Gawa-gawa lang ng mga tao yan. So nakita nyo kung gaano ka-deprave yung mind ng mga taong wala ang Diyos. Amen? For the mindset on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. Hindi nila kayang sumunod. Hindi nila kaya. Kasi wala silang divine enablement. They cannot do it. They cannot keep it without the Holy Spirit. And those who are in the flesh cannot please God. Kaya nga yung mga tao na mga religious lang, but devoid of the Holy Spirit, wala. They cannot please God. Kahit na magpenitensya pa sila, kahit anong gawin nila, maging religious pa sila dyan, even though they give all their money to their church, lahat ng iyon ay in vain because they cannot please God. Hanggat ang mind mo ay nakaset sa mga earthly things, you cannot please God. Only those who are in the Spirit, sila lang ang mayroong kapayapaan at buhay sa Panginoon. Another verse from Apostle Paul sa Philippians chapter 3. Sabi nga ni Apostle Paul, para mabigyan ng idea what is the hostile mind na pinag-uusapan kanina, sabi niya sa verse 17, brethren, join in following my example, and observe those who walk according to the pattern you have in us. For many walk, ito na po, ito yung mga walking the flesh. For many walk, of whom I have often told you, and now tell you even in weeping, that they are what? Enemies of the cross of Christ. Why? Whose end is destruction. So, umaasa sila pero ang end nila is destruction. Wala silang asahan sa Panginoon. Whose God is their appetite. Yan. Kung ano yung ng laman nila. Yan, ang Diyos nila. Yun yung nasusunod Whose God, whose glory is in their shame. Why? Because they set their mind on earthly things. Kaya nga mga kapatid, tayo na mga hinirang ng Panginoon, tayo mga redeemed, iba na ang direksyon ng ating isipan. Ibinalik na tayo sa mga makalangit na bagay. And when you think about mga makalangit na bagay, yun po yung iisipin mong muli ang Diyos mo. Through the help of the Holy Spirit, iibigin mo siya kasi siya yung buhay mo. Siya yung source ng lahat sa buhay mo. Yung maaayos muli ang iyong kaugnayan sa Kanya. Amen? May strengthen uli ang iyong relationship sa Kanya. O yung problema naman natin sa may soul. Kasi ang commandment kay na, you shall love the Lord your God with all your soul. Kaso ang soul natin, mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang human soul?
Ang human soul, iyan yung pinaka-central ng ating personhood bilang isang tao. Yan yung totoong tayo eh. Yung tayo ay living soul, sabi sa Genesis 2:7. Nung tayo hiningaan ng Panginoon, di ba? Si God nag-form siya ng putik at nung hiningaan siya, yung breath of life, sabi rin, and man become a living soul. Tayo ay yung soul. Amen? Yan yung totoong ikaw. Your innermost being. The spiritual being. Yan. The seat of conscience. Yan. Yan yung tinatawag na the hidden man. Yan yung, andyan yung iyong core values. Andyan yung iyong conscience, yung iyong belief. Andyan yan, nasa iyong kaluluwa yan. Pero ano yung testimony ng Bible patungkol sa ating being? You were dead in your trespasses and sins. Amen? You cannot separate yourself from sin. Kasi may mga ganyang kumakalat na doctrine eh. Kamuhian mo daw yung kasalanan, pero mahalin mo yung sinner. Kapatid, hindi po pwedeng paghiwalayin yung sinner sa sin. Sino ba yung nag-commit ng sin? Eh di yung sinner. Ginusto niya kasi yun eh. Amen? So, yan po yung mga palusot lang ng mga ibang para malagpasan nila yung mga error nila. Okay? You were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and of the spirit that is now working the sons of disobedience. O yan yung patotoo ng Bible patungkol sa atin. We were sons of disobedience. We were dead because of our trespasses and sins. Hindi lang yan, verse 3, among them we too all formerly live in the lust of our flesh, hindi po ba? Indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature what? Children of wrath, even as the rest. Ayan. So nakita nyo, no? May problema talaga tayo. We cannot keep the commandments of God by our own. We need God. Desperately. Tama yung sabi sa Jeremiah, desperately sick tayo. Kaya, nakita nyo, no? Yung necessity, dito tayo ngayon papasok sa may necessity ng regeneration. At ito'y sinulat ng Panginoon para tulungan tayo, no? Para matulungan tayo na makabalik tayo sa Diyos. Yung muli, kasi yun yung pinaka-goal ng Panginoon eh. Paano mare-restore yung relationship mo sa Diyos? Paano maipapanumbalik yon? Ang tao hindi niya nakaya, he is totally lost, hindi niya nakaya, hindi niya na alam yung pabalik sa Diyos. Hindi niya nakayang i-mend yung relationship niya sa Diyos. Amen? Hindi niya nakaya. Si God ang gumawa ng paraan through regeneration. Ito yung nakasulat ito sa may promise sa Ezekiel 36. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean, and I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Moreover, I will give you a new heart and a new spirit within you. So nakita nyo, no, yung necessity ng new heart. Kailan mangyayari yan? Kasi yung heart natin, heart of stone yun eh. Sabi rin ng Bible, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you the heart of flesh. So nakita nyo, no? Alam ng Diyos yun eh. Amen? I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Nakita nyo yun, no? Ito po yung mga testimony ng Bible. Siya yung tumulong sa atin. Siya yung causality. Siya yung the first cause kung bakit man tayo nakapanumbalik sa Panginoon. Bakit ngayon natututunan nating ibigin ng Panginoon? Si God ang first cause, the causality ng lahat ng ito. Kasi without Him, we can do nothing. And you will be careful to observe my ordinances. Amen? Doon pa lamang tayo magiging careful na i-observe yung ordinances niya. Ano yung ordinances niya? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind and strength. Nakita nyo rito sa statement na to. Si God ang gumawa ng paraan para lamang ma-restore yung relationships natin sa Kanya. Pinatawad niya yung ating kasalanan,
yung ating mga offenses, yung ating lawlessness, pinatawad niya yung rebellion natin. Dahil ngayong puso natin, pusong bato, pinalitan niya, binigyan tayo ng bagong puso, bagong espiritu, upang yung spirit na naka-align sa kalooban ng Diyos. Yung spirit na mag-yield sa Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos para lang tayo makalakad, para lang natin makip yung commandment ng Panginoon na ibigin siya, para lamang tayo matutunan nating mahalin din, mag-respond sa Diyos. Alam natin hindi yan bigla. Amen pa ba? Kayo mga na-born again. Alam nyo hindi yan bigla eh. Kita mo kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos sa atin na pinagtsatsagaan tayo ng Panginoon. Araw-araw. Pinapasan niya yung kahinaan natin. Diyan papasok ngayon yung doctrine ng yung long suffering ng Diyos. Napakahaba ng pasensya niya sa atin. Pinagtsagaan niya tayo hanggang sa ma-receive natin yung promise niya. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung sinulat niya sa Jeremiah kung sino man may nais magmalaki, huwag mo ipagmalaki yung sarili mo. Huwag kang magyabang. Ang ipagmalaki mo dahil nakikilala mo ang Diyos. Yung kanyang mercy, yung kanyang compassion, yung kanyang pangalan, yung integrity ng kanyang pangalan. Iniingatan yun ng Panginoon. Kaya dito sinabi niya rito sa Deuteronomy, ito yung promise sa Deuteronomy 30 verse 6. Moreover, the Lord your God will circumcise your heart. Siya ang gagawa nun. And the heart of your descendants, kasama yung mga anak ninyo, mga anak natin. Ano ang purpose ng circumcision of the heart? Para matutunan lang natin siyang ibigin ng buong puso, ng buong kaluluwa, so that you may live. Amen? Without the regeneration, all things are impossible. Amen? We need regeneration. Kaya tayo, na born again tayo. Uulitin ko, itong commandment na to, ang dinidemand nito ay undivided loyalty and unswerving devotion. A total commitment to God. A wholehearted obedience. So, paano tayo na ibalik ng Diyos dito? Si God ang gumawa ng dadaan. Sinugo niya ang kanyang anak na si Jesus, na siyang perfectly na naka-obey rito. At tinulungan tayo, pinatawad sa kanyang atonement, pinatawad yung ating mga offenses, and then He sent the Holy Spirit to help us para mabigyan tayo ng bagong puso, ng bagong espiritu, para matutunan nating ibigin ng Panginoon, na regenerate tayo, na circumcise yung ating mga puso. And then, sasabihin ng mga ibang mga pastors, wala nang law ngayon. Nagkakamali ka, kapatid. Nagkakamali kayo. Ang pinaka-heart ng law ay iibigin mo ang Diyos. Yung Ten Commandments, kapatid, ito yung Ten Commandments Yan Yung first 4 commandments is about your relationship with your God. The rest, yung 6 commandments, about your relationship with your neighbor. It's all about love. It's all about love. Kaya nga love ang pinaka-fulfillment of the law. Paano ngayon magiging masama yan? Ginagawa nilang parang evil ang law ng Panginoon. Maling mga pagtuturo. Mali yun, mga kapatid. Matakot tayo sa Diyos. Igalang natin ang kanyang mga commandment. Mahalin natin ang kanyang mga kautusan. Amen? Tinulungan tayo ng Panginoon sa ating mga kahinaan upang maibalik tayo. Ibinalik tayo sa status na law-abiding. Amen? Binalik tayo sa estado na yon. Nung una, it is very impossible talaga. But now, through the grace of God, ibinalik tayo rito kasi ito pa rin yung central sa kalooban ng Panginoon. Failure pa rin tayo, aminin natin, hanggang ngayon, hindi pa rin natin nagagawa ito perfectly. But, because of the finished work of Christ,
because of His victory on the cross. Yung kakulangan natin, napupunuan yon. Kung nakita ninyo yung kung familiar kayo do sa may tabernacle, sa pinaka most holy place, nandoon nakalagak yung Ark of the Covenant. Yung sa loob ng Ark ngayon, nandoon yung Ten Commandments, yung 2 tapyas ng bato. Nandoon yung sa loob. At iyon ay kinoberan yon, merong covering yon, yung tinatawag na mercy seat, napakabigat, yung solid na gold yon, na may 2 cherubim. At yung 2 cherubim na yon, yung kailang mga mata nakatingin doon sa may atonement, yung sa may pinakasahig niya. Doon pinapatak yung dugo. Na ibig sabihin, yung angels na yon, sila yung mga witnesses sa offenses ng mga tao, at sila rin yung mga witnesses doon sa atonement ni Christ. Laban witness sila sa ginawa ni Christ kung papaano niya kinover yung ating mga kasalanan. Napakabigat ng covering na yon, yung tinatawag na mercy seat. Napakabigat nun. Kasi solid gold yun yung pinakatakip ng Ark of the Covenant na yon. At nasa loob nun yung 10 Commandments na to. So, ibig sabihin, lahat ng violations natin doon, by virtue of the blood na ipinapatak doon, yung blood ng Panginoong Hesus, yung kanyang atonement, ay napapatawad lahat ng offenses natin dito. Aminin natin yung mga kapatid, magpahanggang ngayon, nabe-break natin ito. But it does not give us a license to violate willfully yung mga kautusan ng Panginoon. Kasi ito pa rin yung heart ng Panginoon sa atin. Ginawa ito ng Panginoon para hanggang sa matutunan nating i-dedicate yung ating buong buhay sa Panginoon. Mahalin natin siya ng buong puso, buong lakas sa tulong ng Espiritu Santo. Pinasan niya yung kahinaan natin. Tinulungan niya tayo sa ating mga failures. Pinagtiyagaan tayo ng Panginoon hanggang sa marating natin ng glory. Amen. Kaya nga yung Ark of the Covenant na yun, it was a picture of God's assurance for us. Na bagamat napakahirap i-obey nitong commandments na ito, ay magagawa natin yun because of the victory of Christ on the cross. And because of the Holy Spirit which He has sent us to help us in our weaknesses. And I pray mga kapatid, meron tayong natutunan sa gabing ito. Amen? Purihin ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob at amen. So, unawain niyo po maigi mga kapatid kung yung napakahalagang paksa natin sa gabing ito. Marami pa tayong dapat na pag-aralan, pero sa ngayon, tapusin muna natin at tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat, O Lord, sa iyong habag sa amin. Lord, inaamin po namin, we are a total failure. Failure kami in all aspect, O God. Without you, we can do nothing. Salamat, Panginoon, sa iyong atonement. Salamat sa iyong victory na naibalik mo kami, Ama, sa status, O Lord, na law-abiding. By your grace, nang sa ganun pagpalain mo kami, sapagkat pinagpapala mo ang lahat na nagmamahal sa iyo. Lord, tulungan mo po kami na maging ganap, sapagkat ito ang nais mo sa amin. Ito ang desire mo para sa amin. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Sa ganang sarili namin, Lord, alam namin tapos kami sa area na ito. But through the work of Jesus Christ on the cross, and through the power of the Holy Spirit in us, Lord, kami ay magiging ganap ayon sa iyong kalooban na itinakda sa amin. Tulungan mo po kami, Ama, sa bawat araw, sa aming mga kahinaan, at matuto kaming tumingin sa Panginoong Hesus, to fix our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith, that He will accomplish all your good purpose, hanggang sa, O Lord, kami ay humarap na sa iyo, sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain po kami sa gabing ito, and we worship you, Father God, sa lahat ng iyong katotohanan.
sa lahat ng iyong reality. Blessed be your holy name, Father. In Jesus' name, amen.